Hey guys, welcome back sa Kavango Diaries. Ako si Kuray. At syempre, andito pa rin tayo sa loob ng EX5. Special kasi tong episode natin dahil kahit Kavango Diaries tong pangalan ng ating vlog na to. Take time muna tayo para explore ang kagandahan ni Geely EX5. And again, thank you so much Geely Philippines sa pagpapahiram sa atin ng napakaganda na Geely EX5. At kung bago ka lang sa akin channel, be sure to click like and subscribe, hit the notification button para pa sa mga ganitong klaseng videos. Kaya, tara! Before, lagi ko naman kinukwento to na kaya ako buwan ng hybrid na Geely o Kavango is gusto ko na mag-transition sa EV 5 years down the line. 4.5 na, di ba? Konti na lang. Kalahating taon na lang. Pwede ka na magpalit ng sasakyan, di ba? Dahil doon, andito na ako sa process ng, kukuha ka na ba talaga? Full EV ka na ba talaga o mag-hybrid ka pa rin and give it another couple of years, at least ma-feel mo pa kung talaga mag-pure EV ka na. Pinahiram tayo ng Geely nito at siyempre, confidence sila na, okay, ito na yung inaantay mo na sasakyan na makakapag full EV ka na. Ito ang kanyang range is 410 kilometers. Kung 410 kilometers per charge, ibig sabihin kung ako ay nagpupunta ng office balikan ng 40 kilometers, kung yun lang yung ruta ko, every after 10 days ako magpapa-charge nung sasakyan. Pero syempre hindi naman naabot doon. Sabi ni Geely, if may 410 km range to, sa isang charge nito, at least makapunta siya ng 410. Pero syempre, plus minus percent siya, ilang percent, dahil may considerations tayo ng paggamit ng aircon, ng sounds, pag-charge mo, traffic. So, hindi exactly 410. Pero in concept, kung ako ay 40 kilometers na bumabiyahe araw-araw from office, school ng mga bata, tas pabalik ng bahay, assuming na yun lang yung ruta ko, is in 10 days, may 400 kilometers ako na magagamit in theory. Pero syempre, sabi mo ng 5 days lang naman pumapasok, half of that pa yung gagamit. Hindi na ako magagas pagdating sa electric vehicle. And especially, kung every week lang ako mag-charge, wala rin naman akong problema kasi meron ako solar sa bahay. So, ibig sabihin yung cycle ng pagpapacharge ko para magamit ko yung sasakyan na to is mako-compensate niya. So, yun yung malaking factor para sa akin. Diba? So, meron akong 6 kilowatt na solar power dito sa bahay. And kung kukuha ko nito, bala ko magdagdag ng 3 para at least pag uwi mo sa bahay, every now and then, pwede kang mag-charge ng sasakyan. Not necessarily every week ka mag-charge. At least give it 1 hour a day charging o 2 hours a day para lang hindi siya na-charge fully at hindi rin siya de-drain. Ma-preserve mo yung life ng battery. So, at least andun ka lang sa spectrum nung nasa neutral charge ka lang ng high and low, di ba? So, charge-recharge ka lang, I think, every other day, di ba? Hindi mo makukonsume para sa akin yung 410. Now, every weekend, syempre, umuwi kami, nagbabiyahe kami ng 100 kilometers south, papuntang Santa Cruz, Nagcarlan, Laguna, or Taguig, Manila, kumukonsumo ka ng mahigit 120 kilometers per trip. Wala ka ring worry dahil yung range ng aking biyahe for the longest time is nandoon. So, talagang para sa akin, covered ko yung range na yun. So, maganda para sa akin yun. Before na ikwento ko, gumagastos ako ng 13,000 pesos per month sa gasoline. So, imagine kung yung 13,000 pesos na yun, maaalis ko sa monthly budget ko, may mas mapag-allocatean ka pa. So, mas practical siya. So, sa compute ko nga, base doon sa nakaraang video ko is sa 4.5 years ko, nasa 650,000 mahigit na yung nakonsume ko sa gas ng Okavango. With the same length nung distance na travel ko, halimbawa yun, nasa 80,000 mahigit yun. At kung ito, EX5 ay aabot sa 80,000 kilometers, ang most likely na magagastos mo sa kanya in terms of pag-charge ng sasakyan base do sa prevailing average rate ng kuryente is nasa 125 to 150,000 pesos lang, di ba? Since hindi ako magbabayad ng 125,000 pesos. So imagine, in 5 years time, bawasan ko na yung budget ko ng about 600 to 700,000 pesos para doon. And also, one of the advantage nun, syempre, una, gagamitin ko pa rin naman yung Okavango, not necessarily na tigil na siya. No? Pang-alternate use ko pa rin naman siya, na may GX pa ako. So, yung maintenance cost ko para sa EX5, hindi na rin kasing dami, kasing gastos na Okavango. Kasi sa Okavango, may mga oils ka pa, fluids ka pa na pinapalitan every twice a year. No? So, roughly, mga between, sabihin na natin mga 20,000 pesos average per year yung expense mo sa kanya. So, times 5 plus 100,000 ka pa. Compared dito, mas mababa na ang maintenance ng mga EV. Tama yung intindi ko is nasa 20,000 kilometers na lang siya or once a year. Tapos minimal na lang din naman yung mga fluids kasi mga coolants na lang to, mga brake fluids na lang naman to. But not necessarily meron kang ilang litro
ng oil change, no? Pero other than that, yung regular ng maintenance ng gulong, part pa rin siya. Pero significant yung increase nung gagamitin mong expense sa kanya. In reality, kung gasoline alone lang ang pag-uusapan natin, para sa akin lang is na-eliminate ko yung 700,000 pesos in 5 years. Okay, sabihin nila, ihanda mo yung sarili mo pag nagpalit ka ng battery nung EX5. So, may warranty naman to in terms of dun sa battery life niya at very confident naman sila na aabot yung warranty ng battery niya. And in the event, aabot siya doon sa pagpapalit ng battery nito down the line, siguro hindi naman siya aabot ng 600,000 pesos. Grabe naman yun, di ba? May balance ka lang between both sides nung paggamit mo nung hybrid, especially sa akin sa Okavango versus do sa EV. Sa akin, I'm leaning towards sa paggamit talaga nitong EV, particularly nitong EX5. So kung pag-usapan natin yung range, sa kanya na 410 para sa akin, kasi city driving talaga ako. Aminin naman natin talaga, pag city driving talagang tas matraffic, doon ka nadadali doon sa konsumo ng gasolina. Dito, syempre, kung talagang aabutin ka mo mag-charge, tapos inabot ka ng traffic, doon ka magdedelikado. So, dito, ang diskarte siguro dito is plan your travels para doon sa charging. At in terms of charging, yun ang pag-usapan natin sa next video kasi saan-saan ba nakakapag-charge ng inyong EV sa around Laguna. Ang i-cover ko lang is yung saan ako banda nagdadaan. So, it means mula south from Alabang until Santa Cruz, Laguna. Saan ba merong charging stations yan? Para at least conscious ka na kapag ka inabutan ka somewhere, makakapagkarga ka ng iyong EV. At yun ay para sa susunod na video. And again, thank you so much, Geely Philippines, sa pagpapairam sa atin itong napakaganda na Geely EX5 na one day na lang. Baka naman. Again, thank you so much for watching. I'll see you again next time and peace.